Aguinaldo College Gymnasium sa Maynila. Magandang tanghali, Coach Hammer. Yes, magandang tahali, Nico. And magandang pangitain to para kay Bustamante because she was our best player of the game on their last win before the break. And then she is given an opportunity now to start. Mas lumalim yung rotation nila kasi si Bustamante would be starting, si Menor will be coming off the bench, which is one of their better attackers. So mas lalalim yung rotation dito ni Coach Sandy. Yan, nakausap ko nga si Coach Sandy kanina bago mag-start yung laro. Mataas ang kumpiyansa niya dito kay Bustamante, kay Camille Bustamante dahil doon sa magandang showing niya Exactly. on their last game. Let's see kung ito take advantage nito si Bustamante ang larong ito. Dapat. Ito yung mga pagkakataon na inaantay mo eh. Yung mabigyan ka ng break. Saka Coach, itong Perpetual, yung last game nila, yung unang panalo pa lang nila dito sa second round. Oh, I think that was the third game of theirs na ginawa ko. Pang-apat na to. Pang-apat ba o pangatlo? Di ko matandaan sa sobrang dami ng mga laro natin. Pero dun sa palo na yun, masyadong malakas. So it goes out for number 5. That was Garcia. Si Define Garcia. At ito nga, nauna na ang Perpetual Altas sa ating scoreboard. Here's the attack. Bustamante digs it. Omnipon. Here's the counter. Bustamante once again doing that defense para sa Perpetual. Importante yan, Mika. Kasi when you're an attacker, you should be able to cover ground para hindi ka lang one-way player. Pero ito, specialty of the house, quick on the middle para kay Winnie Bedanya. Swabing-swabe yung pagkakalagay ng bola. Papaluin mo na lang na pabaon. Eh, yung tinatawag na lagay mo na lang, ako nang bahala. Oo, matik na yun sa gitna eh. Tsaka yun yung laro talaga niya. More on an attacker siya sa quick kesa yung mga running hits. Pero naidagdag na rin niya. Yun na naman, corner pocket. Back-to-back hit mula rito kay Winnie Betania. Kitang-kita niya yung luwag dun sa likod. Oo, kumbaga sipat na sipat. Corner pocket. Nagka-9-ball ka ba? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Sabi ko sa iyo ginamitan kita ng corner pocket eh. Dati may bilyaran ka ba? Oo, yun. Hindi ka naman natutulog sa mesa. Hindi, spatter lang. Yan, okay ka na dun sa spatter. Maraming tip yun. Pero dito, speaking of tips, na-tip yung palo ni Garcia. So, puntos para sa San Sebastian. Oo, sa Bastik. That's their first point of the game. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Coach, eto muna si Mikay Mindanao for her first report. Nico and Coach Hammer, after a week-long break dito sa NCAA, both teams are back and they came prepared and recharged para sa game ngayong araw na ito. Sabi nga ni Coach Clint Malaso, para sa kanyang koponan, nag-focus sila sa pagpapatibay ng kanilang basics at ang kanilang blockings para mapigilan yung porsyento at mga atake ng kabilang koponan. On to the other side, for Coach Sandy Rieta's team, they focused on applying the adjustments that they made from their previous win against EAC. Mas lalo nilang minaster ang kanilang depensa, lalong-lalo na ang kanilang first ball in order to execute their plays. Let's see which team made most of the break and comes out stronger today, Nico and Coach Hammer. Thank you so much, Mikay. At saka, alam na alam ni Mikay yan yung first ball. Kasi si Mikay libero to dati. Talaga? She was training. Tama, Mikay, di ba? She was training with Perpetual. Napakahirap niyan. Lalo na kasi itong Perpetual, yung team nila, panay attacker. Pero pag hindi nila nakokontrol yung first ball, it negates eh. Hindi ka agad makapunta dun sa mga patterns mo. Hindi ka makapalo ng maganda. Kasi, kumbaga behind the 8 ball ka na agad eh. Kumakarambola na yung opensa mo. Kumbaga, nako-kontra-tempo. Exactly. Nangyari, Tulad nito, yung nangyari doon, nagkaroon na sila ng miscommunication on that first ball na punta doon sa wide left ng kanilang front court. And right now, San Sebastian with the service, di makulangan yun. Bustamante able to get it. A free ball for San Sebastian. Will they take advantage? From the left. Oy. Inside. Kanina pa nila pinupuntahan si Garcia. Pang-apat na atake na niya to. Ito yung pinakaunang malinis. Kanina nakakuha siya ng check-out. Pero on there, zone number 2. Sa dulong-dulo. Yeah, Coach, on their first game, nung first round, 4 sets ang inaabot nitong dalawang koponan na to.
malayo yung first set, pero yung second to fourth, medyo dikit naman. Kaya alam natin, maganda-ganda magiging laban natin sa Oo, second. tsaka ito mamaya makikita natin yung stats ng una nilang pagtatapat. Nakasagot agad ng alas dito itong San Sebastian. Kasi matatandaan natin, +10 yung perpetual when it comes to aces. Pero yan, naasahan mo yan dito para kay Shai umipon. Diyan sa mga ganyang setup, ganda ng kombinasyon of that open window was Shai umipon. That lady can really jump, Coach. Saka very underrated yung athleticism niya kasi yung approach niya kaya niyang mag-vary. Kaya ako mataas yung expectation ko dito kay Shai. Pero good hit there. That's Divine Garcia from the right side. Ito talaga yung focal point ng offense. Kanina dito sa kanan ay sa left Nung lumipat siya pa rin. Hinahanap ang offense There's a service. Andal able to dig it, and once again Perpetual Altas. This time itong si Geraldine Palacio ang gumit na doon. Saka saktong-sakto. Uy, napansin ko pare-parehas ng bow tie sa buhok itong mga players ng Perpetual. Pahiyang? Pwede, no? Kulay maroon. Kasi kung ganyan yung pahiyang nila, tapos mainit yung simula nila, kailangan lang i-sustain. Ang nagiging problema kasi ng Perpetual, dun sa 3 laro na na-cover ko, medyo lumalaylay sa dulo. So, pero pagka nakakahanap sila ng finishing kick, dun sila nakakaalagwa. Pero dito, papasok sa unang technical timeout, lamang ang baste. First technical timeout of the set. Pagbabalik tayo, dito lang sa NCAA Season 100. Kilalang-kilala ngayon si Carlos Yulo sa kanyang double gold sa Paris. Pero alam nyo ba na mayroon nang naunang Carlos na naglaro sa Olympics na tubong NCAA? Siya'y walang iba kundi si Carlos Caloy Loizaga na nagpa-champion sa San Beda Red Lions ng 3 beses noong 1950s. Lumahok si Loizaga ng 2 beses sa Olympics, pati na rin sa Asian Games, FIBA Asia at FIBA World Championships kung saan nagkamit siya ng maraming gintong medalya. Sa taong 2023, naluklok siya sa FIBA Hall of Fame. Their first meeting itong Perpetual at San Sebastian, kung saan nanalo ang Perpetual against dito sa Lady Stags. 4 na buong baraha. 16 na alas yung inilabas on that game against San Sebastian ng Perpetual in their first round. +10, nabanggit ko kanina. Kasi kung titignan mo, yung kill blocks +5, so that's a +15 na tinitignan mo. Almost half a set na agad yung nakuha doon ng Perpetual. Yun yung mga puntos na bonus para sa kupunan na to. That the moment that you get aces, easy points yan, pero hindi yan cheap points kasi napakahirap. Rotational error? What happened there? I think it's elementary mistake. Mapapakamot ka na lang doon. Oo, galing ka sa technical timeout, hawak mo yung lamang. Coach, tinitingnan mo sa'yo kanina. alam mo, expert ako dyan Kasi Paribon na yun. siyempre, yung misis ko nanonood. Carmina. Tsaka si Marla, lagi silang, mahilig sila sa mga kasi, lalo na yung daughter ko, mahilig sa clips. Coach, pag dalawa yun, asawa mo tsaka daughter mo, twinning ang tawag. Na training. Pag Ako, wala naman akong pwedeng suotan. Kaya si Marco, kaya si Dibo, si Marcus, kakalbuhin ko agad yun pag ano. Pero, gawin mo lang bow tie, Coach. Pwede. Diba? Pwede, pero depende. yan. So ito, kinaklarify pa ng mga officials natin dito, yung rotation ng San Sebastian. Interesting ploy dito para kay Coach Clint Malazo. Wala si Kat Santos, who is the number 3 scorer in the league, averaging almost a shade under 15 points a game. And she is arguably one of the more talented players natin dito. So maganda makakuha kay Mikay ng update. Pati si Tina Marasigan, if I'm not mistaken, wala pa sa loob ng floor. Yep. Konting pahiyang din sa rotation si Coach Clint. Kanina kausap natin si Coach Clint, yung 8-day break, parang wala rin daw eh. Talagang go hard doon pa rin sa training. Yung election day lang. Tsaka ganun talaga eh. Election day lang ang pahinga. Yun talaga, kailangan. Exercise your right to vote. Ito, mukhang okay na tayo. Ganda, tsaka tama, di ba? Kasi tinitignan ko yung mga articles natin. Yung youth vote natin yan, very active. Nakakatuwa kasi sila na yung mga next in line. Yeah. Yan yung combination ng millennial at Gen Z. 63% combined votes, Coach. Yun ang importante. So talagang maganda yung kapupuntahan ng Pilipinas. Dahil yung mga mas engaged ang mga bata. Tulad nitong palo na to. Down the line.
San Sebastian started slow sa laban na to, pero able to get back-to-back points para lumamang 9-7. Yan ang kailangan nilang puntahan ng puntahan. Yan ang si Winnie Bedanya. Wala pang sagot dito ang San Sebastian kay Bedanya. Tama, 4 na puntos si Winnie Bedanya. Sinenyasan ako ng ating scorekeeper here. 4 na atake yan. So, sa volleyball kasi pag meron kang hot hand, susundan mo dalhin mo ng dalhin dun yung bola hanggat hindi nila nasusolusyonan. Kailangan, puntahan mo ng puntahan. Here's the attack once again. Block. Oh, Net touch ang tawag doon. Winnie Bedanya masyado nang gigil after those consecutive blocks. Napadikit ng bahagya doon sa net. And right now, San Sebastian leading here. 10-8. Sabi nga natin, nasa inyasan tayo. Winnie Bedanya with 4 points sa laban na sa first set pa lang. At saka mabuti yan. Maigi yan para kay Coach Sandy kasi si Bedanya tatahi-tahimik pumalo. Pang 5 puntos niya. Nakita mo yung difference, di ba? Yeah. Pag si Bedanya, papapaluin mo ng quick or yung may buwelo, mas maganda para sa kanya. Pero itong mga running hits, placement ball ang kadalasan ang ginagawa niya. Pero nakita na rin natin in their previous game na pumalo siya ng baon of this. Bustamante with the service. Here's the attack from the left. Basag yung depensa. Attack point, Divine Garcia. Hindi na kuha dun sa ilalim yun. Saka pag nakabuelo yung Garcia, ganda rin ang arm action. Malakas siya pumalo kargado pumalo. So yung ball, yung directional facet na nung palo niya yung kailangan niya i-work on. Umipon, grabe. Umipon. Post-skirt. And the middle, Bedanya with a block there. Reyes, umipon once again. They cannot save it. Mula rito sa San Sebastian. So ito yung inaantay natin na siya yung umipon, na mas ganado pumalo. Might be because the front line, the front three ng San Sebastian is not as tall as most of the... Perpetual, Hindi lang yun, yung buong liga. Kasi nakita natin up and down yung nilalaro dito in the second round by Shai Umipon. And really one of the more potent attackers. Ito yung sinasabi ko naman. When it comes to Garcia, yung direksyon ng palo niya, alam mong malakas So, saan mo dadalhin yung bola? Di naman pwedeng lakas lang yung palo mo. Yeah, you really have to control the ball also. Bukod dun sa power. Pag meron kang pareho niyan, Babalikan ko yung bilyaran, pre. Hindi naman pwede puro sargo ka lang. patakin mo rin. Sa hindi pwedeng lakas tira, lakas chamba ka lang. Pero yan, ball Narinig ka placement. tuloy. Garcia. Napapaganda pagka na-check yung bola niya. So, at least merong floating spin. Ito, tumama sa kamay ni Fifi Ariola on that hit. So, medyo nabawasan ng karga yung palo. Pero, I think she is one of the younger players in San Sebastian. And through reps, matututunan din yan Here's another attack. Palacio. Ang tumore doon. Yep. Ang lulutong ng mga palo at mga blocks ng Perpetual. Rinig natin. Might be the acoustics of EAC, but the hits are there and it's really solid. Here's another attack. Counter from Perpetual. Back-to-back points for Palacio. Kill block naman dito. Single coverage. Return back to sender. Mahirap talaga pag didala mo sa gitna yung bola for San Sebastian no? Ang taas Kasi mahahaba at saka matatangkad tong nasa front line ng Perpetual. Pero pag ina-atake mo off the wing, tulad nun, sa palo na yan, ni Gonzalez, kanina si Garcia, ilang beses nakita natin sa opposite at saka sa open, nakakakuha sila dahil napapashift nila yung depensa, napapagod nila mag-move side to side. Maybe 3 to 4 points na nanggagaling doon sa left side na yun for San Sebastian to the Lady Stags. And here's the save. The attack once again. Umipon gets it. Here's the attack from Umipon. A rally here. From the right. Nako. Sino tumama? Dalawa sila. Dalawa silang sumabit. Oh, Perpetual ball. So, sumabit doon si... Ang net o yung tuhod? Walking ginger. Hindi mo ka nagkatamaan ng tuhod yung dalawa off that joust. Ito. Nagkatamaan sila Ayan. Ayun. Yung kanang binti saka kaliwang tuhod. Mapapaaray ka talaga sa ganong pagsak. Challenge dito. Net fault.
Uy, pati yung nakalaminate natin na challenge card, bago Bago yung laminate eh. Mukhang nagamit yung iba. May budget. Oo, bago yung font. Napansin ko. Malinaw. Klarong-klaro. Hindi, maganda lang din yung pwesto natin dito. Here, Coach Roger. Roger Gurayet. And the bench of San Sebastian. Interesting Marasigan, Tolentino on that bench. Can I get an update there with Mikay? Di pa rin natin nakikita, si Cat Santos. Wala rin. Even Marasigan's there. Saka when I was still playing in the NCAA, itong San Sebastian is really the powerhouse when it comes to volleyball. Parang Mondrehar, Penadera, yun ba yung inabutan ko Pepito, yung libero nila. 23 championships. Yeah. Hindi yung joke, No. 23 kampiyonato. And then just winning one is his history. Winning one is hard enough, but having 23 and consistent being part of the contending schools on the upper echelon, ang hirap niyan Mag-Final Four lang ang hirap na Successful yung challenge yun ng San Sebastian. As the Lady Altas now on a 5-2 run in this first set. Medyo mabagal ang laro natin, Coach. Kasi parehas na teams, maraming atake. Hindi lang nila yun. Outside. Ball out. Puntos para sa Perpetual. Right now, lamang ng Perpetual, 15-13. That's a 6-2 run now. Nippon at the service line. Great first ball. Back set. Good up. Oh! Happy birthday. Good return to sender. Regalo. Regalo. Saka yun yung importante. Di ba nakapalo ka? Yung balik ng bola. Kailangan kontrolado mo yun Yun yung first ball. Yes. Kitang-kita mula sa taas. Nippon gets the first ball. Attack from the left. Placement shot. Ito naman sa kaliwa. Kanina pa sila dyan. Grabe, kargado pumalo tong... Bigat no? Ramdam mo Tsaka, one track mind, papaluhan talaga. Ito, free ball for San Sebastian. Attack. Nako. Attack error. Attack error. See this one once again. Technical timeout muna tayo. 16-14. Lamang ang Perpetual Altas. Magbabalik ang NCAA Season 100. Ang unang pumapasok sa isipan pag NCAA ang napag-uusapan ay basketball. Pero kahit sa ibang larangan ng palakasan, lalaban pa rin ang NCAA. Tignan nyo ang tubong mapuwa na si Chess Grandmaster Eugene Torre na isa na ang Hall of Famer. Ang taga-College of St. Benilde na Season 92 Men's Volleyball Champion at MVP na si John Vic de Guzman na nakapagkamit. Here's Perpetual Lady Altas last game against EAC where they won 92-84. Ayan, 4 sets din ang kinuha nila rito. I did this game with kami yata ni Martin. Dikit yung laban. Hindi ko alam kung si Martin o si Anton ang kasama ko rito. This was prior to the break. Bakbakan. Anton, dito mo ko binati. Tama. Ang nanonood ka, puro ganyan So, bakbakan yung laban na yun. Ang nagiging problema ng Perpetual, may mga times na nauunahan sila ng kalaban. Kailangan nila mag-run para humabol. Gonzalez serving. Sabi mo nga kanina, Coach, di ba? Palaging pahabol itong Perpetual. Ang nangyayari lang, hindi ito matapos. Exactly. Yung banderang kapos. O kaya aabutan sila, malaki na yung lamang. Yun. Service ace. Second ace para dito sa San Sebastian. This time, it's Juna Gonzalez. At titigan na lang itong si Umipon at Andal. Yan ang pinakaayaw mo, yung nagtititigan sa bola. Kasi dito lang pwede mong angkinin yung bola agad Mine na agad Ito, this time, okay naman na receive. From the left, no.
Masyado mataas yung pagkakaset ng bola. Off the back row hit. Oh, iisa sana ulit si Bedanya ng quick attack. Lifting, nadulas si Fifi Ariola. I think there's a wet spot there. Wala ba? Di lang kumapit yung sapatos ni Ariola. Bakit dapat may ribbon din? Siguro. Pwede. No? Mas maganda, mas maigi siguro punasan na lang muna. Nung ribbon. Okay. Pwede. Andal gets the first ball. Bedanya! So kung ganito yung lalaroin ni Winnie Bedanya, mahirap silang depensahan. Kasi athletic din to si Winnie Bedanya and quick off her feet, saka matangkad. So kailangan puntahan. Hanggat hindi na susolusyonan, gatasan mo. Tama. Ayun eh. Ganyan talaga eh. Pang-apat na yun, coach eh. Na-quick off the middle. And ito naman yung bawi ng San Sebastian. This time it's Deposoy. Getting extended playing time this season. Itong si Deposoy. Deposoy. Second year player. Wala rito sa San Sebastian. Last season, service specialist to eh. Eto. Tignan natin. Reyes gets it. Bedanya. Block there. Sa kabila naman. From the left. Mataas. Masyado itong palo nitong si Garcia. But, tignan natin. Nihingi siya ng check. Binigay mo. Time out muna. Ang tinawag at successful kasi yung sa San Sebastian. So, dito tumakbo yung test, dito nang galing, oh. Dito ka umabang. Dito kanina yung pato mo. Itignan na naman natin yung volley. Sugudin natin, isang hakbang dalawang makukuha naman natin yun. Kung natin natin ito papat sa atin, hanapin natin kung saan babagsak yan, ha? Yung dalawa pa lang yan. balik tayo after the timeout. Dalawa na pala ang lamang itong Ladies Tags against Perpetual 19-17. Garcia ang kumahatag ng puntos mula rito sa San Sebastian. Itong left, paborito niya talaga ito eh. Yan yung mas maganda para sa kanya kasi kanan siya pumapalo. So pwede niyang i-down the line or ito na naman baon si sa gitna. Bedanya dito. Bustamante can carry it from the pipe. Lakas pumalo nitong San Sebastian. Si Bedanya namimiesa dun sa gitna. Running attack. Saved by Umipon. Here's another attack. Bustamante is successful. Kanina pa nila sinusubukan. They've been trying to use that drop ball to their advantage. But the defense of San Sebastian were able to cover ground. Pero doon, Bustamante finally getting a drop ball sa gitna ng picnic ng San Sebastian. It's a close game we're having this afternoon. Bustamante with the service. It's the attack. Lozano saves it. Umipon! Binaon! Good approach on that attack. Si Shai Umipon. Right there, going vertical and just hitting the cross court. Lumayo ka doon. Hindi naman pupunta yung bola sa kamay ng blocker. Ang daming pupulot dyan. Diyon, dapat hinintay mo yung bola doon. Bumabagsak yung bola, bumabagsak ka din. Baka gusto mong ihakbang yung paa mo, pwede. Walang bayad. Libre. Tapos ikaw, pakita mo ng tatlo yung bumablock sa'yo, babarukahin mo yung bola. Mas maliit na yung depensa pag tatlo na yung bumlock sa'yo dyan. Eh. Huwag ka masyadong gigil na gigil, maging matalino ka. Tingnan mo yung nangyayari. Tama naman. Bawas gigil. Oo. At kanina sabi niya rin, walang bayad ng pag-akbang ng paa. Galaw-galaw lang. Always animated, Coach Roger. At si Perpetual and Ladies Tags. Ay, ang laban natin. Bustamante here with a service. Ito na naman yung kaliwa. Another successful attack. Kargado talaga eh. Parang bitin sa bakasyon. Baste, galit na galit pumalo eh. 7 puntos, Coach, ha, para dito.
kay Garcia. Pre, ang kukunat nung palo. Rinig na rinig, no? Oo. Here's Ariola, setting up Umipon. Buhay pa to. Another attack from Umipon. Hindi na nakakuha ng San Sebastian. Talaga, fight fire with fire. Yan na lang magagawa mo. Bakbakan kung bakbakan. Grabe itong mga talunan nitong si Umipon. Dalawang sunod. Score is all 20. And right now, Winnie Bedanya with 6 attack points in this first set. Umipon and Bedanya doing the damage for the Perpetual Autos. Here's the running attack. Touchdown. Oh, hindi. Ball out. Out talaga para sa San Sebastian. So may player tayo dito on the side. I think on that contact on the ground. Cramping early in the game. San Sebastian gets another point to tie the game up. Yan natin atake na to. Sakit na. Ang takot tong si number 5. Itong Garcia. Divine Garcia. Kanina pa to. Ang taas ng work rate niya. Di humihinto. Umipon. Return. Another one. No. Good save. Sayang. Shiloh Umipon. Perpetual. Sumusunod-sunod dito. Umaalikid lang ng bahagya itong San Sebastian. Hoping now we can steal the game. They can steal the game. Dun sa bandang dulo. Is the set. Once again, San Sebastian. This time is Juna Gonzalez. It's Gonzalez and Garcia. Alternate. Saka gusto nila yung spot na yan of that open. Baka maliwanag mo sa kanila. O pwede. Pero depende. Rest naman may spotlight. Divine Garcia with 7 attack points. Look at that! Dali. Bukas na bukas yung gitna. Gitnang-gitna para kay Palacio. Diyan talaga sila may advantage. Nagtataka nga ako. Pagka naaapula na yung mga atake ni Umipon, kailangan dalhin mo ng dalhin sa gitna. Doon ka may advantage. You have Betania and Palacio in the middle. Yeah. At naghahalin-hinan pa sila doon na pag nagro-rotate. San Sebastian. 23-22 ang score natin. Di bali nang hindi mo bigyan ng bola to, tumalong ka, bumla ka, importante ha. Huwag mong hihipuin yung net ha. Tingnan nyo maigay yung sitwasyon. Hindi yung pagka-service, nakatingin kayo sa receive, nakatingin kayo sa setter, tataas yung bola, nakatingin kayo. Tingnan nyo, pag na-receive na, tingnan nyo na yung posisyon ng kalaban ninyo. Eh butas yan, doon lang din sa gitna. Kung mapapalo, paluin natin. Hindi natin makukuha sa palaglag-laglag yan. Pilos na nga! Kaya natin to. Kaya natin to. Kaya si Stars! Isa lang ang hinahabol ng San Sebastian dito. Laban sa Perpetual. It's still anybody's first set. Saka gusto ko sabi ni Coach Roger, kung hindi natin makukuha yun sa pahulog-hulog. Umipon. Shy Umipon with 6 points, 5 attacks, and 1 ace. Dadagdagan ba? Here's another from the left side. Favorite. Look at this. Deposoy. Ang umisa naman dito. Di humihinto itong San Sebastian. Laban din sila eh. Ito na naman yung gitna. Palacio once again. Gumagana eh. 5 points para kay Palacio. So combine kay Bedanya at kay Palacio. Kalahati. Kalahati ng puntos sila nang gagaling dun. Malamang doon nanggaling yung 6-game winning streak on that first round, Coach. Oo, kasi kung yun yung advantage mo, huwag kang lalayo dun. Kung ikaw yung setter, hanggang hindi na gagawa ng paraan, balikan mo ng balikan. Reyes. Open! Gitnang-gitna rin ang atake nitong si Reyes. And Canadian Autos take the first set with a score of 25-23.
And Perpetual Altos able to get that first set after that Reyes attack. 25-23. Marami pa tayong lalaroin. Dito lang yan sa NCAA Season 100 Women's Volleyball.